umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Pagod po ang Panginoon. So, purihin ang Lord sapagkat patuloy po natin nararanasan ang kasarapan ng worship. Nag-i-enjoy po ba kayo sa worship natin sa Lord? Kailangan, share yun mga kapatid. Sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay paghahanda ng ultimate worship na gagawin po natin sa langit. Kung hindi natin na-enjoy dito ang worship, hindi po tayo heaven-bound, magtatapatan po tayo. Kung hindi natin na-enjoy ang worship dito pa lamang sa lupa, sigurado po hindi po tayo heaven-bound. Hindi po tayo papuntang langit. Kasi ang gagawin natin sa langit ay patuloy na enjoyment, patuloy na kasarapan sa kung paano natin pinapupurihan, pinasasalamatan ng Lord. Kaya, beware po mga kapatid. Lagi nyo i-assess ang inyong sarili. Are you really enjoying worshiping God? Sa inyong personal, at sa inyo, sa ating pong corporate worship. Ito pong church setting na to, pag marami tayo, corporately worshiping God po yun. Sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Hindi lamang po yung corporate worship ng PLCA o ng association natin. Kapag nagsama-sama po ang believers ng Panginoon, corporately po yun, maramihan. Yung ating sarili sa kwarto, pagkagising, bago matulog, yun po yung personal worship natin, which is very important. Because our personal worship will set up, mga kapatid, kung paano tayo nagiging makatotohanan sa ating mga corporate worship. Listen very carefully. And worshiping God is agreeing. Ang ibig sabihin na agreeing, mga kapatid, ano? Pag sinabing nag-a-agree ka, pumapayag ka, naniniwala ka, nagtitiwala ka, pumapayag ka, sumasampalataya ka, you are agreeing with God, agreeing with His words. Napaka-importante noon sa atin, mga kapatid, na nakikita natin ang ating buong pagkatao, isipan, puso, buong kamalayan, na tayo po ay nag-a-agree, naniniwala sa kung ano ang sinabi niya without any question. Yan po kasi yung pag-aaralan natin ngayon. We agree with God, with His words, with His will, with His plans, with His motive. Hindi tayo umaangal, nag-a-agree tayo. Sinyalis po yun na isa ka talaga sa mga hinirang ng Diyos. Because you agree. Hindi ka sumasalansa. Hindi ka nakukonfuse. Hindi ka nagre-resist. Hindi mo ini-ignore. You agree with His word. Dalisay ang iyong pananampalataya. Gaya ng mga inaawit natin. Hindi po nagkakaroon ng katuturan ng inaawit natin kung hindi po tayo tunay na nag-a-agree sa beauty ng kanyang holiness and righteousness, sa kagandahan ng kanyang karakter bilang Diyos na nagligtas sa atin. Kapag umawit tayo, makatotohanan, your grace is enough, more than I need. O yung kasunod nun, by your word, I will believe. Tama ba? Believe? By your word, I will believe. At naniniwala ka ng buong-buo sa isipan mo na kaya mo sinasamba ang Panginoon because of yung kabutihang loob, kagandahang loob na tinanggap mo, na tunay mong naunawaan. And that grace is really enough. Enough for you to have this peace, tranquility, to have this confidence, to have this yung kumpiyansa natin na humarap sa tao at humarap sa Diyos
Sapagkat enough na ang ginawa ng Lord para sa atin. Enough na, sapat na, hindi na nagkukulang. And that's why we worship Him, we praise Him. Sapagkat malinaw na malinaw ito sa atin. At hindi tayo nang-question sa kung anong kanyang sinabi. At hinahanda tayo ng Panginoon sa eternity na maging makatotohanan habang kasama natin ang mga angels, ang mga creatures sa langit na sumasamba sa Lord ng makatotohanan. Telling Him that He is really holy, that He is really righteous, that He is really just, makatarungan. At ang lahat ng iyon, ng kabutihan na iyon ay nakita natin, na-experience natin, na nagkatotoo. Listen very carefully. Hindi lang sa darat na natin sa eternity, kundi nagkatotoo. Lahat ng mga pangako na yun sa atin dito sa lupa. Because that is the very purpose why Jesus Christ sacrificed Himself. He did not sacrifice Himself for nothing. Hindi siya nagpakahirap nang walang mangyayari. No. His sacrifice, ang kanyang paghihirap, mga kapatid, ay magiging dahilan upang mangyari lahat, kalahat-lahatan, kung anong pinagplanuhan, kung anong pinangako, kung anong sinabi ng Diyos. At kailangan natin makita yung hindi lang sa ibang tao, nangyayari sa kanyang pangako ng Lord. Walang kaligayahan doon. Ang kaligayahan is, kapag nakikita natin na ang mga pangako ng Panginoon ay mismong nangyayari sa atin. Kaya sumasabog ang ating worship. Kaya nakikiisa tayo sa langit. Nakikiisa tayo sa mga anghel sa langit. Sapagkat makatotohanan sa atin. Pag sumigaw tayo, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Totoo sa atin. Kasi kung hindi, sayang, mga kapatid, ang pinaggagawa natin. Kasi hindi naman makakabot sa langit. Because we are full of ourselves. Hindi natin maisuko. Nangu-question tayo sa Lord. We want to have it our way. Kung paano natin gusto, yan ang gusto natin mangyari. We do not want the way of God, the means of God, the words of God, the plans of God, the motives of God. Kaya hindi ka liligaya. Hindi mo talaga masusumpungan ang kaligayahan. Because you do not want to let God do His will, His purposes, His plans in your life. Ganon ang nangyari kay Pharaoh. That's why the Lord hardened his heart. Sa pag-aaralan natin, mga kapatid, talaga bang sumusuko ka? Talaga bang naniniwala ka? Talaga bang nag-a-agree ka? Pag sinabi dito, hindi mo po questionin dahil sinabi dito. O marami kang katanungan because you have a limited knowledge, expectation, limited idea of who God is at gusto mong ikahon ng Diyos sa kung ano lang yung meron ka dito. Kaya pag may ginagawa ang Diyos na labas na dun sa idea mo, paano mo siya kinulong, ayaw mo nang pumayag. Dapat ang Diyos ganito lang. Dapat ang Diyos ganyan lang. Bakit siya ganyan? Kasi hindi mo siya naiintindihan. Dahil ayaw mong tanggapin kung ano lang ang kanyang sinabi. Ganun ang nangyari kay Pharaoh.
Paulit-ulit, 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 paulit-ulit. Napakaganda, napaka-spectacular na pangyayari. Tumingin man siya ng tumingin, hindi siya nakakakita. Makinig man siya ng makinig, hindi niya naririnig. Sino nagsabi nun? Ang Panginoong Jesucristo. Ayaw natin mangyari sa atin. Ang gusto natin, maging makatotohanan tayo sa Lord. Na kung anong sinabi niya, paniniwalaan natin. His word is enough. By His word, we will just believe, maniniwala. Okay? Kasi mga kapatid, ayaw natin sa Truth and Life, mga kapatid, Truth and Life Church, ayaw nating gagawa tayo ng interpretations ng mga pagpapaliwanag sa Biblia na hindi naman nakasulat dito. Ayaw natin yun. We would like to interpret the Bible, kami sa pastoral, we would like to interpret the Bible the way God wants it to be interpreted. Kung ano lang ang nakasulat. Hindi namin papayagan ang aming sarili na mag-imagine ng mga bagay na hindi naman tuwirang sinasabi sa Biblia. At mas kakatigan natin, mas gugustuhin natin yung mga salita ng mga taong hindi naman natin makikita sa salita ng Diyos. Because it seems cute. It seems good. It seems agreeing with what our human minds, the ideas that we already have. And that mind, sabi ng Panginoon, that heart is fallen mind, fallen heart. Hindi yun yung dating dalisay na eternal na isipan at puso kung paano siyang in-create ng Lord sa una, na wala na yun. Napalitan niya ng isang isipan ng isang puso na patungkol sa sarili lamang. Kaya nagkakagulo ang mundo. Because everyone wants it to have it in his own, in her own way. Gusto ko yung sakit. Sundan nyo lang kung ano yung sakit. Gusto ko yung naiisip ko. Ganon si Pero. And he paid dearly, not only with his life, but with the lives of his family, his people, his kingdom. They paid dearly, ignoring God, resisting His will, resisting His plan. Okay, so tuturo kasi natin ngayon dito, mga kapatid, yung interpretation na kung ano lang yung sinabi dito. And the question is, will we agree? Tatanggapin pa natin kahit na parang ang daming bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit ganito? Pero tatanggapin ba natin kapag sinabi ng Lord ang kanyang purpose? Maniniwala ba tayo at isasalalay talaga natin sa kanya na, Lord, I believe. Lord, pahayag ako. Kasi sinabi mo, Lord, Darating ba tayo sa ganung kalagayan na pag sinabi ng Lord, wala na tayong question kasi sinabi ng Lord, by your word, I will believe. Your grace is enough, more than I need. By your word, I will believe. Talaga bang dumarating tayo daw? O gusto nating ikahon ng Lord sa limited knowledge na meron tayo patungkol sa Kanya? We will read Exodus chapter 10. Exodus chapter. Lumalapit na tayo dun sa dulo ng mga plagues. Ilan ang plagues, young people? Remember, malapit na yung ating quiz day. Ilan ang plagues, mga young people, na ginamit ng Lord para sa Egypt? 10.
Ilan na napag-aralan natin? 7. Ano yun? Blood, frogs, nuts, flies, livestock, boils, and hail. Ngayon pag-aaralan natin yung dalawa. For pinali yung pang-sampo. Ang pag-aaralan natin yun is locust and plagues of darkness. The plague of darkness. O pagdilim. Pagdilim sa buong lugar ng Egypt. Okay. Locust and darkness. Na makikita natin sa chapter 10 ng Exodus. Call to speak and display His power, part 5. Call to speak and display His power, part 5. Ang mensahe na sinusundan natin dito, mga kapatid, ang pinakataas niya is Moses, kung paano pinapakita ng istorya, si Moses, na walang kaalam-alam sa Diyos, pero tinawag ng Diyos, sinustain ng Diyos, pinrubay ng Diyos ang kailangan niya para tumindig para sa Kanya, tinawag siya para tumindig sa Kanya, para magsalita on His behalf para sa Diyos, at sa pamamagitan ng buhay niya, sa pamamagitan niya ay ma-display ang kapangyarihan ng Diyos. So, object lesson si Moses ng isang tao na pwede rin tayo later on, natatawagin ng Diyos para magsalita para sa Kanya at sa buhay niya ay makita ang kapangyarihan ng Panginoon para maniwala man ng people sa Diyos. Yan yung pinaka-itaas ng pinag-uusapan natin. Makita natin si Moses as someone whom God called to speak for Him and to display His power. And then, ilalim doon, makita naman natin yung isang object lesson ng Lord. Sino siya? Yung kalaban? Sa story kalaban? Pero. Okay? Si Pero naman, pinapakita dito, yung isang tao na pinagpapakitaan na ng Lord, na paulit-ulit kinukulit, pinapakaya naman, pero still ignoring, still resisting the will of God. Sa patuloy ng mga istorya na yon, ang nagiging resulta sa isang taong nagre-resist, nag-iignore sa Diyos, ay ano? Hardening of the heart. Pagtigas ng puso. Nakakatakot yan, mga kapatid. Naririnig mo, nakikita mo, but you still ignore, and you still resist. Hardening of the heart. Okay, Exodus chapter 10. And we will read. Habang binabasa natin, i-expose natin yung truth. Kaya hindi natin babasahin ang isang buuan. Okay? Exodus chapter 10. Verse 1 and 2. Then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh, for I have hardened his heart. Ano ba nakasulat dito? Then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh, for I have hardened his heart, and the hearts of his officials. Kaninong puso ang pinatigas ng Diyos? Kay Pharaoh at kanino pa? Sa mga opisyal ng Egypt. Okay? Kaya inutusan ng Lord si Moses, pumunta ka kay Pharaoh. Dahil pinatigas ko ang puso niya at pinatigas ko rin ang mga puso ng kanyang mga opisyalis. Go to Pharaoh, for I have hardened his heart and the hearts of his officials, so that I may perform these signs of mine among them, that you may tell your children and grandchildren how I dealt harshly with the Egyptians, and how I performed my signs among them, and that you may know that I am the Lord.
Okay. Pupunta tayo dun sa exposition. Gagamitin natin, kasi pag nag-aaral po tayo ng Biblia, may tinatawag na exegesis or interpretation. Pero saan natin kinukuha ang interpretation? Dito ba? Meron ba tayong ilalabas dito para i-interpret kung anong sinabi ng Almighty, ng all-knowing, ng sovereign God? Lalabas ba dito sa finite, limited na isip na to, sa limited na puso na ito, sa fallen creature na ito, kung ano ang gustong sabihin ng Diyos? Ano kaya mga kapatid? Hindi. Kaya pinipili natin ang exegesis na ang hermeneutics niya, ang method niya ng interpretation ay exposition. Anong ine-expose natin? Ito ba? Hindi. Ang ine-expose natin, ano ba talaga ang sinabi ng Biblia? Hindi ano ba ang gustong sabihin ni Pastor Doy. Sino ba si Pastor Doy? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Bakit natin busi-busisi ito, Pastor? Ayaw natin, mga kapatid, na nakikita-kita tayo palagi, sumasamba tayo palagi, isang araw, pupunta rin pala lahat tayo sa impyerno dahil mali pala ang pagkaunawa natin, pagkakilala natin sa Diyos. Pwede kang mangyari yan? Pwede. Bakit? May kalaban ang Diyos. At hindi mahina ang kalaban ng Diyos. He is not at war with God, pero hindi siya mahina. Matalino siya. Not far with the intelligence and the wisdom of God, but mas matalino siya. Sa atin, if we do not have the mind of Christ, if we do not have the mind of Christ, hindi tayo uubra sa talino ng kalaban ng Diyos. Okay? Sa nakasulat, Ezekiel, you are perfect from the day you were created. You are the model of perfection. Sino siya? Si Lucifer, na ngayon ay tinatawag na Satan. Okay? May kalaban ng Diyos. So listen very carefully. Makaakala natin, galing na galing tayo sa sarili natin, makaakala natin, ayaw natin magbantay, pero pumapasok tayo doon sa mga cute ideas, or beautiful ideas of who God is. And then dadaloy tayo sa isang stream, sa isang pagdaloy na nandun ang karamihan, pero papunta sa kapahamakan. Okay. Kaya hindi tayo kukuha dito. Saan tayo kukuha? Dito. We will not interpret it with our own mind, but with the interpretation of God as written in His words. Okay. Anong gusto nating tingnan doon, mga kapatid? Kasi ito yung, alam nyo, millennia na. Millennia. Maybe not millennia. Maybe 600 years or maybe 700 years na pagtatalo, na argumento. Na hanggang ngayon ay hindi ma-resolve. Walang lumabas na talagang napakagandang explanation para maging satisfied ang isip. Okay? Na yun talaga ang tama. Ang tanong na, what is that question? Why did God harden Pharaoh's heart? Okay, bakit? Ang pakatagal na question na ito.
It is like an attempt, mga kapatid, it is like an attempt of the humankind who lived in this world for about approximately 6 to 7,000 years. Nabuhay ang tao sa mundo ito, according to the Bible, 6 to 7,000 years. Okay? It is an attempt, just like ano bang sukat ng dulo at dulo ng isang universo na hanggang ngayon ay hindi malaman at di kayang marating ng sangkatauhan. Ibig sabihin, hindi talaga madadali. Kung yung creation ng Lord na universe, hindi mo masukat, how much more susukatin mo kung ano talaga ang tumatakbo sa isipan ng Diyos. Why did God harden? Bakit pinatigas ng Diyos ang puso ni Pero? Because this is our fruitful conversation sa pastoral. Kami, inaaral din talaga namin yan. Kami nila, Pastor Jonathan, Pastor Boyan, naaral din talaga namin yan. Tumitingin kami ng mga facets, ng mga interpretation. Pero sa totoo lang, hindi talaga namin mapag-connect talaga. Bakit? Our minds is not, or are not, our minds are not at par with the limitless mind of God. Okay? Kaya saan kami magkakasya? At the end of the conversation, saan kami magkakasya? Maniwala kasi tayo. Kasi sinabi ng Diyos. Paniwalaan lang natin yung sinabi niya. The things that we cannot interpret, hindi natin mahukay, at hindi naman ni-reveal ng Biblia, kailangan ipatalo natin yun at magpatuloy tayo sa kung ano lang ang mga nakasulat o inilahad ng Diyos sa Biblia. Mga kapatid, napakapalang natin pag pinag-uusapan natin to. Kasi isang araw, may encounter nyo, kung gusto nyo lumalim sa pagtuturo, kung gusto nyo lumalim sa paglilingkod sa Diyos, mai-encounter nyo ang mga pilosopo sa lansangan na ang gustong gawin lang ay i-disregard at walang kabuluhan ang mga salita ng Diyos. Hahanap lang sila ng butas. Okay? Kaya kung maintindihan natin mabuti, magkakasya tayo sa mga salita, meron tayong isasagot. Okay? Verse 1 and 2 pa lang tayo. Ang tanong, why did God harden Pharaoh's heart? And because hindi tayo kukuha dito, meron lang tayong isang option na pagkukunan. Saan? Mismong sa salita ng Diyos. Bakit? The question, why? Bakit? Anong purpose ng Lord? Bakit? Okay, purpose number 1 na nakasulat. Purpose number 1. Ang sinabi ng Lord sa verse 2 o sa verse 1, letter B, sabi niya ng Lord, the Lord said to Moses, listen very carefully, go to Pharaoh, for I have hardened his heart and the hearts of his officials. Why? Diba ang tanong, why? May sagot ang Lord. May sagot ang Lord. So that, verbatim to kung ano nakasulat sa Biblia, hindi ito words ni Pastor Boy. Kung ano nakasulat. Why, Lord? So that I may perform these miraculous signs of men, of mine, among them. Bakit mo papatigasin mo? Sapagkat pag hindi tumigas ang puso nila, hindi ko interpretasyon na yung pag hindi tumigas ang puso nila, hindi ko mai-launch ang mga plagues. Sapagkat kung tatanggapin na nila, hindi na mangyayari ang mga plagues. Yun lang sinabi ng Lord, yun. Kikilitiin ito ang mga isipan nyo, pero ang tanungan dito, papayag ka ba
Tatanggapin mo ba? Mag-a-agree ka ba sa kung ano ang sinabi ng Lord? I hardened his heart. Why? So that I may perform these miraculous signs among them. Bakit naman, Lord? Bakit mag-perform ka ng miraculous sign? Purpose number 2. According to verse 2. Purpose number 2. This is the purpose. Bakit mag-perform ng miraculous signs? That you may tell your children and grandchildren how I dealt harshly with the Egyptians. Bakit mag-perform ka ng miraculous signs, Lord? Para sa iyong lahi at mga salin-salin lahi, may ikukwento ka sa kanila. Sinabi ba ng Lord yan? Sinabi ng Lord yan. Bakit naman magkukwento kami, Lord? Bakit naman sasabihin namin ito sa aming mga anak at mga ina po? Purpose number 3. Purpose number 3. And that you may know that I am the Lord. Sabi niya. Pumupunta na tayo sa pinakadulo ng kanyang purpose. Okay? Bakit mo patitigasin, Lord, ang puso ni Pero? So that I may perform this miraculous signs. Ba't gagawin mo naman yung mga miraculous signs? Para may kukwento kayo sa inyong mga anak at sa inyong mga ina po. Bakit naman kayo magkukwento? So that you may know who is the Lord. Malaman niyo kung sino ako. Bakit naman kailangan natin malaman? Bakit naman kailangan malaman ng people? Dahil hindi siya nakikilala ng sandaigdigan. Bakit naman kailangan siyang kilalanin? Sapagkat ang pagkakilala sa Kanya ay ang ating kaligtasan. Kung hindi mo siya makikilala, hindi ka maliligtas. Kung hindi mo siya maunawaan, makikita ang mga plano niya, walang mangyayari sa buhay mo. Kahit na, kasing kapangyarihan pa ni Pero, who ran the show of the entire world for 3,000 years. Okay? Ang makapangyarihan ng mga panahon na yun, mga kapatid, ay ang Egypt. Gaano katagal? 3,000 years. Sa kanilang isipan, dahil hindi nakilala ng Diyos, sa kanilang isipan, kami ang Diyos. Kung anong sinabi namin ay ang mangyayari, sapagkat kami ang makapangyarihan. Nandun sila sa ganung kalagayan. Okay? Pakikinggan natin mabuti. Kasi tayo, umaabot tayo sa ganung kaisipan. Then, akala natin, tayong nakapangyayari. Kaya pag nababasa natin ang salita ng Diyos, hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang ibig sabihin niya. Hindi tayo pinapahayag, hindi ganyan. Yan ba sinabi ng Lord? May nakatago pang ano yan. May nakatago pang explanation yan. Hindi ganyan. Ayaw nating basta maniwala. Why? Many people, before tayo pupunta dun sa kaisipan ng maraming tao. What is the ultimate purpose of God? Bakit niya ginagawa ito? For all people, in all generations, to have the knowledge of God. Okay? Para dumating ang kaunawaan sa lahat ng tao. Kung walang istorya na ilalatag ng Lord, mga kapatid, walang mauunawaan ng tao. At magpapatuloy ang tao sa kanyang sariling gawa at sa kanyang sariling diskarte. It is consistent also in verse 16 of chapter 9. Tingnan natin. Nandiyan ba? With them?
verse 16 of chapter 9, kung paano sinabi ng Lord. But I have raised you up for this very purpose, that I may show you my power, and that my name might be proclaimed in all the earth. Okay? Tinatanggap pa natin na si Pero ay tinindig ng Diyos para sa purpose, sa pamamagitan niya, ay may pakilala ng Diyos sa kanyang pangalan sa buong henerasyon, sa buong sandaigdigan. Tinatanggap pa natin. Or, lumalaban tayo. Bakit tayo lumalaban? Many people do not like to end the discussion with this very simple and very plain or clear purposes of God, why He created Pharaoh and hardened his heart. Ayaw, parang, there must be some other purpose. Meron siguro. But this argument, mga kapatid, pag nagbabasa kayo ng history, ng theology, ng doctrines, this argument lasted for half millennium, napakatagal na, pero hindi nararating ang talagang kapaliwanagan sa lahat ng pinag-uusapan. Because our problem, ano talagang problema mga kapatid? Our problem is that, many people's problem, is that we have a premeditated idea of who God is. Meron tayong tinatanggap dito, tsaka dito, kung sino lang ang Diyos. Kinahon natin ang Diyos. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay maibigin. Ang Diyos ay ganito. Hindi niya ako gagawa ng ganyan. Hindi niya ako gagawa ng ganito. Yun lang ang meron tayo dito. Okay? Hindi natin siya lubos na kilala sa kung sino siya. At pag may dumarating sa atin ng mga salita, kagaya ng nababasa natin mismo sa Biblia, we tend to, ay, hindi ganyan. Baka nagkamali yan. Ay, hindi ganun. We tend to reject and ignore those very clear, plain words na patungkol sa Diyos, pero hindi nag-a-agree sa kung ano yung nilagay natin dito. Yung premeditated knowledge natin about God. Okay? That is our problem. Pinipilit nating hatakin ng Diyos sa kung ano lang ang kaya natin isipin patungkol sa Kanya. Kaya naman kapag labang niya, sa kakayanan nating unawain, ang ilang mababasa nating nakatitig na salita ng Diyos, isasantabi na natin yan. Huwag yan. Huwag natin basahin yan. Huwag yung revelation. Masisira ang ulo natin yan. Sino magsabi sa inyo? Meron kayo narinig na gano'n? Huwag natin basahin yung revelation. Masisira ang ulo natin yan. Huwag tayong kukuha ng doctrine sa Acts o sa aklat ng mga gawa. Kasi hindi pwedeng kuhanan ng doctrine yan. Sino nagsabi sa atin no? Samantalang pag binasa mo yung unang chapter ng Revelation, sinasabi doon, mapalad ang mga taong bumabasa ng mga salita na nakatitig dito. Tingnan niyo yung Revelation niyo, yung Apocalypse niyo, yung pahayag niyo, yun ang nakasulat sa unahan. Mapalad ang mga taong babasa ng kung ano yung nakasulat dito. Pero eto si Diablo, sasabihin ni Diablo, bawal yan. Hindi mo maintindihan yan. Masisira ang ulo niya. Yeah. That is our problem. But, mga kapatid, we must always agree. Kagaya ng pinanta natin kanina. Your grace is enough, more than I need. By your word, I will believe. Okay? Makatotohanan dapat sa atin yan. We must always agree with His words, whether it is in our convenience or not. Whether it fits our mindset or our needs of Him or not.
Mga kapatid, pag sinulat yung dito, tanggapin mo yun ng buong buo. Okay? Sapagkat ang nakasulat dito ay salita, hindi ng tao, kundi ng makapangyarihang Diyos. Huwag mo siyang ilalagay sa kalalagayan mo. Huwag mo siyang hatakin sa takbo ng isip mo. Remember that He is God. Remember that we are His subjects. Nakapailalim tayo sa Kanya. Remember that He is the Creator. And we are only His creation. Without Him, wala tayo. Kung hindi niya niloob na gawin ka, hindi ka nag-iisip ngayon. Hindi mo siya kino-question. Hindi mo siya tinatanong, mukhang mali ka noon na. Kung hindi ka niya pinreate. He is the Creator. We are His creation. We are only His creation. He is sovereign. He controls. He is sovereign. We are bounded. Okay? Nandun lang tayo. Hindi tayo nakapangyayari. Pinapangyari niya sa atin kung ano ang nais niyang papangyarihin. So do not question Him. Kasi makikita natin mamaya, wow! Naisisigaw natin kagaya ng kinakanta natin kanina. Pag naunawaan mo lahat, this is our God! Itong Diyos ko! Ganito siya kahusay! Kapag pumapayag tayo at naunawaan natin kung ano talaga ang tumatakbo sa isip niya. At least, doon sa plan of saving us. Plan of salvation. Hindi mo makikita lahat ng tumatakbo sa kanya isipan. At least, tinuro niya sa atin kung ano ang kanyang plano ng salvation. And we must agree with all those. He is all-knowing. Alam niyang sabihin, mula noong nagsimula ang sandaigdigan, kung anong mga mangyayari hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Yun ang Diyos natin. Alam niya kung sino-sino ang mga uupo ngayon dito. At alam niya kung sino-sino ang mga nakaupo dito, nabubuksan niya ang kanyang puso at ang kanyang isipan na tatanggapin ng maluwag kung ano ang kanyang gustong sabihin. Alam niya. Alam niya kung sino ang sa kanya, kagaya ng sinasabi ni Jesus Christ. Nung tinanong siya ng mga apostol, na kanyang mga disipulo, Guro, bakit nagsasalita ka patalinhaga? Bakit hindi mo diretsuhin, Guro? Sumagot ang Panginoon. At pumapayag ka ba sa kung anong sinabi niya? Itong sinabi ng Lord. Sa inyo, ipapaliwanag ko. Sa kanila, hindi. Sapagkat tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig. Sa inyo, binukas ko ang kaunawaan ng kaharian ng Diyos. Sa kanila, hindi. Sinabi ni Jesus yan. Nabasa na rin ba nung sinabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, sa mga Escriba, sa mga saserdote, sa mga teachers of the law, nung sinabi niya, sinong nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa apoy ng impyerno, mga ulupong? Nabasa niyo ba yan? Meron mo nakasulat doon? Meron. Anong sinabi ni Jesus doon? Yung future ng mga Pariseo na hindi nag-a-agree sa Kanya. Mangyayari bang sinabi niya? Oo. Tuwiran bang sinabi niya?
Oo. Anong sinabi niya? Sinong nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa apoy ng impyerno? Anong ibig sabihin nun? Hindi sila makakatakas sa apoy ng impyerno. Bakit? They do not agree with the sovereign God of all creation. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Baka ang gusto niyo lang sa Diyos ay yung mga bagay na pabor sa inyo. Okay? Kailangan natin siyang makita at maunawa. Sapagkat sa patuloy na pagkaunawa sa Kanya, doon mo siya mamahalin ng lubusan. Mawawala ang takot, mamahalin mo siya ng lubusan. Okay? It's all knowing we are limited. So huwag mo ilalagay yung sarili mo nakaparehas ng takbo ng isip ng Diyos. So we must learn to humble ourselves and always agree to what He has said, kung ano ang Kanyang sinabi. Okay? Saan natin pwedeng i-apply yun, mga kapatid? Na kung anong sinabi niya, sundin lang natin. Paniwalaan lang natin. Example, when Jesus said, in John 14:6, when He said, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Kaya ba nating lubusan, paniwalaan, walang kagutol-gatol, na ang tangi lang natin kailangan para makarating tayo sa Ama sa langit ay ang Panginoon nating Jesucristo? It is what it is because God has said it. Kinumpirma ito ng Kanyang mga salita din sa ibang bersikulo ng Biblia. Acts 4:12. Ang pangalang Jesus lamang ang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng lahat ng mga sasampalataya. Nakasulat ba yun? Will you agree? Or you want another way? Do you agree, mga kapatid, na si Jesus lang talaga? Or napakarami mo pang iniisip? Gusto mo bang patakbuhin ang limitadong isip na yan? Samantalang sinabi na ng Lord, your grace is enough, more than I need. That's why, dahil sinabi mo that you are the way, the truth, the life, I will just agree. Yes, Lord, you are the only way, the only truth, the only life that I need, na ilalagay ang aking sarili, bababa ako sa iyo, sasama ako sa iyo, sasakay ako sa iyo, para maihatid mo ko sa Ama, sa sangkalangitan. Na natin i-apply. Maniniwala tayo sa very plain, very simple words of God na inilatag niya sa atin. Never questioning, never insisting the cute ideas of this limited mental knowledge, brain. Saan pa? Saan pa natin pwedeng i-apply? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ano sabi doon? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya na kayo naligtas. Labanan mo ang antok mo, kapatid. Walang sisihan sa dulo. Labanan talaga to. Labanan talaga to, mga kapatid. Makikipaglaban ka talaga. Makikipag-boxing ka sa antok. Talagang totoo yan. May labanan kasi talaga.
Pero huwag mong ipapatalo ang sarili mo, kapatid. Dahil wala na tayong magagawa pag nasa dulo na tayo. Yan ang pinag-uusapan namin ni Pastor Boyet. Pag nasa dulo na, wala na. Pag tinapos na ng Lord ang pagkakataon, wala na. Ano lang meron ka? Regrets. Ano lang meron ka? Gnashing of teeth. Narinig ko na ba? Bakit hindi ako mag-agree? Bakit sinantabi ko? Ba't ilan ako ang pag-uwal-uwal sa mundong ito? Bakit hindi ako nakinig? Bakit sa limited time ko, ginastos ko pa sa mga bagay na walang kapararakan, walang kwenta, na hindi magmamatter sa eternity. So laban, kapatid, labanan mo, lumaban ka. Labanan to. This is not a bed of roses. Labanan natin. Ano pa ang salita ng Diyos na kailangan malinaw sa atin na tinatanggap natin ng buong buo sa ating puso at isipan? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Dahil nga sa kagandahang loob ng Diyos, kaya nga kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi nagmumula sa inyo. Hindi ito nagmumula sa iyong sarili o kanino ng tao. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Sinabi ba yon ng salita ng Panginoon? Pinaniwalaan mo ba ng buong buo? Yun kasi Or, eto na naman si limited mind. Hindi siguro ganun yun. Pananampalataya lang, kagandahang loob, grasya lang, hindi siguro ganun. Kailangan siguro ng gawa ko. Kailangan siguro mabait ako. Kailangan siguro ganitong gagawin ko. Ano bang sinabi ng Panginoon? Ano bang sinabi ng kanyang salita? Hindi ito magmumula sa iyo. Bakit na sinabing hindi magmumula sa iyo? Para wala kang ipagmalaki. Para pagdating mo sa langit, sasabihin mo ng buong buo, you are worthy, O Lord, to be given honor and glory and praises. Walang iba. Sino makapagbubukas ng seal? Walang iba. Siya lang. Siya lang kasi ang gumawa. Walang ibang karapat-dapat. Para pagdating natin ng langit, nagkakaisa tayo. Palakpak sa ating Redeemer. Dahil siya lang ang gumawa. Kung bakit nandun ka. Kung bakit makakatayo ka, makakasama ng mga anghel sa pagbabanggit ng you are holy, O God, you are righteous and just. Dahil mag-isa mong pinasan ang cross papunta sa Kalbaryo, mag-isa kang namatay doon, at ang buhay na yan ay iisa lang na tinatanggap ng Lord para sa aking kaligtasan. Okay? I-apply mo ang paniniwala mo plainly, clearly, sa kung ano ang sinabi ng Lord. Huwag kang kukuha ng mga idea. Lalaruin mo sa isipan mo. Papaniwalaan mo na tama, cute. Kukumbinsihin mo na yun ang maganda. And then, idadamay mo pa yung iba. Hahatakin mo sila sa parehong kalalagayan. At pareho kayong, ano sabi ng Biblia? Pag ang tagapagturo ay bulag, at inakay niya ang bulag, silang lahat ay saan pupunta? Mahuhulog sa hukay.
pupulutin tayo sa hukay kung ang pinaniniwalaan natin at itinuturo natin ay hindi ang nakasulat sa salita ng Diyos. Okay? Okay, nandun pa lamang tayo sa una. Mahaba yung pangalawa, i-end natin dito. Pag-uusapan natin sa susunod natin. Bigay po natin ang papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, higit sa lahat, nais ka naming papurihan at pasalamatan, sambahin sa inyo pong kabutihan para sa amin. Ama, salamat po. Napakabuti mo po sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan. Tinuturo mo ang mga bagay na hindi namin lubusang naunawaan. Ama, you also know, Lord God, that we are prone to have this kind of confusion, Lord God. Sapagkat ang aming mga isipan, Panginoon, ay limited at kadalasan ay naglilin, pumapanig sa kung ano yung takbo ng sanlibutan. Lord, kaawaan mo po kami, tulungan mo po kami, Panginoon. Huwag mong hayaan mapariwara ang aming pong isipan at ang aming puso na ang paniga namin ay kung anong sinasabi ng sanlibutan at hindi yung mga tuwirang sinasabi mo sa iyong mga salita. Ama, bigyan mo kami ng grasya upang umayag kami sa kung ano lang ang iyong sinabi. Parang isang alipin na hindi nangungwestiyon sa kanyang amo o sa kanyang Panginoon. Ayan mong lubusan namin pagtiwalaan, paniwalaan, at sampalatayanan ang iyong mga salita na naglululan ng iyong mga plano at ang iyong mga motibo para sa dulo sa aming ikabubuti. Ama, salamat po, salamat po. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, lahat ng parangal. Hayaan mo mangyari sa amin na makalimutan namin ang aming mga sarili at ibigay namin ang lahat ng papuri, ng kaluwalhatian sa iyo lamang. Masalamat po. Ang lahat po ng ito ay inihahatid po namin sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Yes.